dismiyado. At the same time, desperado. Yak na lang sa tabi at sobrang stress ang nararamdaman ngayon ng mga international students, temporary foreign workers, spousal open work permit, lalong-lalo na ang mga naka-tourist visa. Sobrang stress sila ngayon sa pagbabago ng immigration policy ng Canada. Hindi ko na po isa-isahin ang malaking pagbabago ng palisiya ng IRCC dahil I'm sure na napapanood nyo po sa balita at sa mga vloggers dito sa Canada. Kaya po talagang nakakadismaya pag malapit na po yung mag-i-expire ang ating mga permit. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung low wage naman, ang hirap na ngayon. Ang iba kumakagat na sa afam-afam moves para magkaroon ng permanent resident status. Ang iba ay napapahamak na. Pumapatol na sa mga landlords nila para malibre ang kanilang mga renta. Ang iba po ay nagsisik ng asylum. Mas lalong pinagulo nila at pinahirapan ang mga sarili nila. At ito ay nagdudulot ng mas pahigpit pa ang immigration ng Canada. Kawawa at mas naapektuhan dito ang mga kababayan na wala nang uuwian sa Pinas dahil pinagbibenta na nila ang kanilang mga ari-arian. At hindi lang yan, meron silang iniwan na malaking utang sa Pinas. Wala na silang mukha na mapapakita sa mga kapitbahay, mga kamag-anak o mga kaibigan na hindi successful ang journey nila dito sa Canada. Wala naman pong may gusto na mangyayari po ito sa kanila. Kaso lang po, wrong timing ang pasok nila sa bansa. Dahil din sa gawa ng iba na inaabuso ang sistema ng Canada. Kaya, damay-damay na. Is the Canadian dream really over? Ito yung isa na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Kahit saang bansa po ngayon, merong mga kanya-kanyang crisis na hinaharap. Hindi lang dito sa Canada. Pati nga po sa Australia, diba? Kung nababalitaan nyo po, naghihigpit na din sila. At marami din pong napapauwi. Sa video na to, I will share some honest thoughts. Some of you may agree with me, while others not might like what I have to say. I will leave it up to you to decide how you feel. Isa sa mga factor na nagpapahirap abutin ang pangarap dito sa Canada ay dahil sa overpopulation of immigrants. At dahil sa biglaan ng pagtaas ng population ng bansa, pahirapan na po makahanap ng trabaho. Ang dami-dami mo pong kakompetensya, lalong-lalo na po ang lahi nila. Ang dami-dami po nila. Kahit saang sulok yata ng mundo na kahit anong lahi ay andito sa Canada. At lahat ng yon ay kakompetensya mo sa paghahanap ng trabaho. Kahit mga survival jobs katulad ng Tim Hortons or McDonald's ay hirap na hirap pong makakuha ng trabaho. Ang nangyayari ngayon sa loob ng Canada ay pahirapan na din na makakita ng employer na nag-i-sponsor for permanent residency. Ang dami pong layoff na nagaganap ngayon. Kahit under the table ang trabaho ay nag-aagawan po. At kapwa Pinoy mo pa ang magsusumbong na nagtatrabaho ka ng cash. Dami-dami pong gustong mag-migrate sa Canada. Karamihan sa kanila, meron din means to afford ng mga initial cost and willing din sila mahirapan para lang makakuha ng permanent residency sa pamamagitan ng paghahanap ng designated employer that can sponsor them. Dito sa Canada, pangarap ng mga Pinoy ay to own a house. Especially sa isip ng Pinoy na it's an accomplishment at a certain age. Pero sa panahon ngayon, mas smart po na mag-rent na lang sa ngayon. Yan ang mga payo ng mga kakilala ko na nagmo-mortgage ng bahay. Dahil kung dati ay i-compute mo ang mortgage at rent for like 30 years, you will see that it is wiser to own a house. But nowadays, with the house prices na sobrang taas dahil sa taas ng mortgage interest rate, you will actually save more in renting. Kasi hindi lang naman mortgage ang babayaran mo pag nag-own ka ng bahay. Meron pang kasamang utilities, house insurance, hydro, water, gas. Depende pa po yun kung bagong bahay ang nabili ninyo. Hindi pa kasama doon kung meron po kayong sasakyan. Meron ding car insurance, maintenance pa nito, at ang isa sa malaking gastusin din ay ang groceries, pagkain. Sabi nga nila, parang hindi na sila ang may-ari ng bahay. Ang bahay na ang nagmamay-ari sa kanila. House poor and debt slave.
Mataas ang lahat except sa sahod. Nais ko lang pong banggitin na depende po sa sitwasyon. Kung anong skills na meron ka at kung saang program po ikaw eligible. Nakadepende din po kung saang lugar po kayo dito sa Canada. Kung pipiliin nyo po doon sa cities, ay talagang siksikan po sila doon. Ang Canada ay marami naman pong PR pathway. Marami pong programa ang Canada. Lalo na pag ikaw ay high-skilled or skilled, mas mabilis po na makakakuha ng permanent residency. Kung gusto mo talaga magkaroon ng permanenting status dito sa Canada, why not try sa mga provinces? Pero tanungin mo muna ang sarili mo kung kaya mo po bang mamuhay sa isang probinsya na lahat ay simple lamang. Pero sigurado na makakakuha ka ng permanenting status dahil kukunti lang ang tao sa mga probinsya. Pero bago po kayo mag-decide na doon kayo sa isang probinsya ay dapat alamin niyo po muna kung ang skills niyo po ba ay in demand sa probinsya na yon. Pwede naman pong lumipat sa ibang lugar once PR na po kayo. Pero need mo muna magstay ng specific period of time sa probinsya na nag-nominate sa inyo para hindi kayo magkakaproblema once mag-a-apply na po kayo ng citizenship sa future. Negative feedback. Ito yung palaging nakikita natin sa social media. Parang sirang-sira na ang image ng Canada. Pero kabayan, hindi naman po lahat ng mga tao dito sa Canada ay nag-struggle. Meron din naman pong mga immigrants at mga naging citizen na ngayon na namumuhay ng matiwasay at stable. Kaso wala ka lang masyado makikita ng mga ganito sa social media kasi tahimik lang po sila. Kung nagpaplano po kayo na pumunta dito sa Canada, makapag-antay po kayo ng 2 to 3 years or Canada might still be a good option for you. Eventually, the country is likely to bounce back and things will improve. But if you're looking for immediate job opportunities or financial stability right after landing, you may need to reconsider your plans. This might not be the best time to move unless you're prepared for the wait. Canada isn't finished or dead. It is going through a tough time. The dream that many once had about easily finding jobs, high salaries, and a smooth path to PR is now more complicated. However, like all developed countries, Canada has the potential to bounce back. Maraming salamat po sa pagpapanood. Sana po ay may natutunan na naman tayong bago sa video na ito. Huwag po natin kalimutang i-like, subscribe, and share na rin natin para din po aware ang iba.